Walang nagawa si Arlene nang pasamayan siya ni Zane Villarreal sa opisina ni Jeremy. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng binata na ang girlfriend nito ay Anika ang pangalan. It could be a coincidence, pero malamang na hindi si Carlin ang tinutukoy nito. Ang galit niya kay Benedict mula kahapon, ay dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. Alam niyang hindi pa rin nawawala ang damdamin nito kay Carlin, kahit matagal na itong wala sa rancho. Gusto rin niyang mamuhi sa kapatid sa ina, dahil kahit wala na ito sa Camarines ay hindi pa rin niya makuha ang atensyon ng lalaking minamahal. Kumusta ang biyahe niyo? Tanong ni Jeremy habang naglalakad sila sa hallway, patungo sa opisina nito. Maayos naman, sagot niya. Sandali pa lang niya itong natitigan, pero hindi maikakailang malakas ang karisma nito. Kahit ang boses nito'y at paraan ng pagsasalita, ay kakikiligan mo. Pero tila wala namang interes sa kanya ang binata, dahil sandali lang ito kung tumingin sa kanya. Tulad ng sabi nito kanina, ay may girlfriend na ito. Malayo pa lang ay natatanaw na ang mga empleyado, na may kanya-kanyang cubicle. Agad nakuha ang atensyon niya sa babaeng nasa harap lang ng opisina, kung saan sila patungo. Agad umahan ang kaba at antisipasyon. Ang tinutukoy nitong Anika, ay ang babaeng kinuhanan niya ng katauhan, at pagkatapos ng halos mahigit 10 taon, ay kinuhang muli sa kanya ni Carlin Desagon aka Anika. Kung bibiruin nga naman sila ng pagkakataon. Kung nabigla siya sa presensya ni Anika doon, ay mas lalo itong nabigla nang makita siya na kasama ni Jeremy. Halos panawan ito ng kulay sa mukha. At agad iginala ang mga mata. Alam niyang hinahanap nito ang amang si Octavio, at gusto niyang pagtawanan ito sa takot na nakikita sa mga mata nito. Sandali silang nagkatinginan, at nakita niyang nagkatinginan din ito at si Jeremy. Ibinalik nito ang tingin sa screen ng computer, at sila ni Jeremy ay tumuloy sa opisina ng binata. Please have a seat, wika nito sa kaumupo sa swivel chair nito. Maganda ang opisina mo, wika niya habang iginagala ang tingin sa silid. Kung bakit siya natuwa nang makita si Anika ngayon ay hindi niya moari. Sekretarya mo ba ang magandang babae sa labas? Yes. And my girlfriend too. Sagot nito. Look, I don't mean to offend you. Pero kahit dati pa ay hindi ako pabor sa pagkakasundo ng mga magulang natin. Kung bakit siya nainsulto sa sinabi nito ay hindi niya alam. Siguro ay dahil dala pa rin niya ang galit kay Benedict, at panibugho kay Anika. Gusto niyang gumanti sa mga ito, lalo kay Anika na tila gustong kuhanin ang lahat sa kanya. Hindi siya papayag na basta na lang sila magiging masaya. May oras din ng paniningil. Buong buhay ko ay ikaw ang pinaniwalaan kong mapapangasawa ko, Jeremy. Pero kung may mahal ka ng iba ay maiintindihan ko, nakangiti niyang wika. Pero hindi naman siguro kalabisan kung mananatili ako dito ng ilang araw, at maging kaibigan mo. Noong Uncle Octavio, hindi ako tatantanan nun ng kakareto sa'yo. Wala namang problema sa akin, Miss Desagon. Pagtatama niya. We should be friends at least. Ngumiti naman ito bilang pagsang-ayon. Hindi ko lang gustong magka-problema kami ng girlfriend ko. Walang problema yun, Jeremy, mabilis niyang wika. We can be friends as well. Kung gusto mo ay siya ang sumama sa akin sa suit na tutuluyan ko nang makapagkwentuhan kami. Mataktikan niyang wika. I will ask her first if she wants. Ano ang balak mo kung magstay ka dito ng ilang araw? Roam around, I guess. Shopping, watch movies. Nagkibit siya ng balikat. Ngayon lang din ako nakaluwas muli dito sa Maynila, dahil maraming trabaho sa rancho. Sasamantalahin ko na lang ang oras na nandito ako para mag-relax. Your girlfriend might be a good company. Hindi ko alam kung papayag siya. Hindi niya alam na gusto akong ipakasal sa ibang babae, alinlangan nitong wika. Gaano na ba kayo katagal? Pangalawang araw pa lang namin ngayon. Oh, I'm sorry. Hindi ko gustong makaabala sa inyo. Siguro'y ako na lang ang bahala sa sarili ko. No, mabilis naman nitong sala sa sinabi niya. I will just talk to her. Gusto mo na bang magpahatid ngayon sa hotel? I have important matters to attend to. Your arrival is unexpected. Huwag mo akong alalahanin. Kahit ang girlfriend mo ay maaabala ko pa. Kaya ko namang pumunta sa hotel mag-isa. Tumayo siya pero mabilis ding tumayo si Jeremy, at tinungo ang pinto. I'll talk to my girlfriend, I'll be back, wika nito na pinaupo siyang muli.
Lihim siyang napangiti sa nakitang pagkataranta nito. Kung kahapon lang naging magkasintahan ang dalawa, ay madali pa iyong buwagin. Si Anika ay kanina pa hindi mapakali sa kinauupuan, mula nang makita si Arlene na kasama ni Jeremy. Nang tumawag si Zane Villarreal sa kanya kanina, ay alam niyang nagbigay na ito ng babala na nandito nga sa building ang dalawa. Marahil ay pinigil nito si Octavio sa opisina nito, para hindi sila magkaroon ng tsansang magkita. Kung bakit nandito si Arlene na kasama ng kasintahan ay hindi niya alam. Lumiliit ng muli ang mundo nila ni Octavio. Minasahe niya ang sentido, dahil umaatake ang anxiety niya. Are you okay, sweetheart? Nagulat siya nang mula sa likod niya, at nagsalita si Jeremy. Tinanggal nito ang kamay niya sa sentido, at ito ang nagmasahe roon. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Masakit lang ang ulo ko, pagdadahilan niya. Nilingon niya ito at nakitang hindi nito kasama si Arlene. She's inside, mahina nitong wika. Don't get mad. Isa siya sa mga inirereto sa akin, patuloy pa nitong wika na tila nahihirapang magpaliwanag. Okay lang ba kung ikaw ang sumama sa kanya sa hotel? Bakit mag-stay siya sa hotel? Agad niyang tanong. Lalong sumasakit ang ulo niya sa mga naririnig. She wants to stay for a while. At kung pwede ay ikaw na rin ang mag-entertain sa kanya. Are you sure? Tanong niya. Na-appreciate naman niya ang pilit nitong pag-iwas sa mga babae. At mas okay na makausap niya si Arlene ng sarilinan. Mag-isa lang ba siya? Mataktika nitong tanong. No, she's with her uncle. Pero siya lang ang may iwan sa Maynila ng ilang araw. Tumungo siya at sumama sa binata sa opisina nito. Nakaupo si Arlene sa receiving chair, at ngumiti pagkakita sa kanya. Ipinakilala siya ni Jeremy dito. She's my girlfriend, wika nito habang hawak ang kamay niya. Lumapad naman ang ngiti ni Arlene, na lumapit sa kanya at bumeso. It's nice to meet you. Nasabi na ni Jeremy na may kasintahan na siya. Ikaw na ang magkwento kung paano kayo nagkakilala, wika nito na saglit tumingin sa kasintahan. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagpungay ng mata nito, at mapang-akit ng ngiti. Hindi naman nagbigay si Jeremy ng anumang reaksyon. Ipahahatid ko kayo sa hotel, sweetheart. Bumalik ka agad dahil may meeting tayo mamaya. Isang mabilis na halik ang ibinigay nito sa kanya, saka umupo sa swivel chair nito, at kinausap ang driver na maghahatid sa kanila. Nanatili lang siyang nakatayo at nakatingin dito, pilit iniiwas ang tingin kay Arlene. Si Manong Bert ang available ngayon, ang tinutukoy nito'y ang driver na Uncle Ezekiel nito. Ihahatid ko kayo sa lobby. Hinawakan nito ang kamay niya, habang naglalakad sa hallway, hanggang sa marating nila ang lobby. Napansin niyang wala naman itong ibang dalang gamit, kung hindi ang shoulder bag lang nito. Katunayan na wala sa plano nito ang pagstay sa Maynila. Sana'y pagbigyan mong maging malapit ang anak mo, Zane, sa pamangkin ko. Gusto kong matupad ang kahilingan ni Augusto na ang anak mo ang mapang-asawa ng anak niya. That is beyond my control, Octavio, wika niya sa kausap. Kung bakit ito mapilit na ipakasal si Arlene kay Jeremy ay hindi niya alam. Pero alam niyang may binabalak ito na gusto rin niyang malaman. Kung gugustuhin mo ay maaari. Si Augusto ay pinigilang makipagrelasyon ng anak sa iba, para matupad ang kasunduang iyon. I don't meddle with my son's affairs. Hayaan mo na lang na maging magkaibigan ang dalawa. Pero ang pangunahan sila sa mga usaping pampuso ay hindi ko nasakop, madiin niyang wika. Sana'y maging maayos ang biyahe mo pabalik ng Camarines, Octavio, hindi niya lantarang pagtataboy. Tumayo siya para ihatid ito sa pinto, kaya napilitan na rin itong tumayo at muling nakipagkamay sa kanya. Inaasahan kong hindi ito ang huli nating pagkikita, Mr. Villarreal, nakangiti nitong wika, bago nilisan ang opisina niya.